our beloved Boss Mike Severa. Laban kinasaldi ko at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at sa DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. Sala, naunahan ka pa ni Bongbong. Wala nang ginawa yung mga naniniwala sa'yo kung hindi magsabing, tama nga si Sala, tama nga si Sala. Problema, wala ka naman nakasuwad sa mga lahat ng sinasabi mo. Ikaw lang ang nagtanim ng intriga, pero ang nagpatotoo, si Bongbong Marcos. Kitignan nyo mga kababayan ko ha. Sabi ko nga sa inyo, sa kabila ng ginagawa nila ng pagtatanim intriga, paninira kay Pangulo, dinamay pa yung mahaba-baba. Mga kababayan, yung simpatsya ng taong bayan napupunta kay Pangulo eh. Napupunta kay Pangulong Bongbong yung simpatsya ng mamayang Pilipino. Tignan nyo mga pinklawan ito eh. Mga dilawan. Pero masaya sila. Masaya sila mga kababayan. Tuloy. Ano si Sarah? Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Correct. Diba? In-acknowledge na merong problema. Sinabi na yes, merong korupsyon sa administrasyon ko. Correct. Pero may gagawin tayo. At ito na nga. Diba? Kasi nung panahon ni Tatay Dig, sabi niya, merong ghost project sa administrasyon ko, mag-resign kayong lahat. Hanggang ganun lang. Meron bang napanagot? Akala niyo lang meron, pero wala. Wala. Ang galing-galing mo talaga, Anino. Oo, ang galing mo, Anino, ha? Ibang klase si Anino. Ang galing-galing talaga nito. Wala. Hanggang ganun lang. Meron bang napanagot? Akala niyo lang meron, pero wala. Parang napakatagal ang dumaan na panahon. Ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Yan ang leader. Sabi ba naman ng mga dating may ayaw kay Presidente nung eleksyon? Yan ang leader. Mga kababayan, nagkamali ba tayo sa pagsuporta, Laila Collins? Mga kababayan, tatanungin ko kayo, nagkamali po ba tayo sa pakikipaglaban para kay Pangulong Bongbong? Nagkamali po ba tayo? Ang tanong ko, sa ating sakripisyo, sa ating mga pinakawalang mga salita, sa ating napakaraming milyon-milyon ng mga letra na mga pinost natin sa social media, sa ating mga boses na milyon-milyon ng mga salita yung mga binitawan natin para sa kanila, sa mga boses natin na milyon na rin na pagpapaliwanag para ipaliwanag ang totoo na kung ano ang Pangulo. Di ba, mga kababayan ko? Wala tayong dapat pagsisihan, mga kababayan. Dahil mulat na ang marami nating kababayan, maging po yung mga DDS dyan, tulad ni Panelo, sinasabi ko nga sa inyo, baka sa susunod na mga araw, sasabihin niyan, ay, bobo talaga yung mga DDS. Diba, mga kababayan ko? Dumami ang INC na kumampi kay PBBM. Yun na nga. Tama? Ayan ulitin mo, Anino, ha? Anino, ulitin mo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Yan ang leader. 'Di ba? May ginawan ng paraan. Mabagal ba? Could it have been faster? Yes, probably. Pero ang gusto natin, talagang
pagdating ng balang araw, hindi kagaya nila Revilla, nila Jinggoy na not guilty at umulit pa talaga. Oo nga! Hindi daw kagaya ni Jinggoy at ni Revilla na pinakawalan ni Digong. Tapos, sama-sama sila na nagnanakaw noon. Pare-parehas, mga nagnanakaw, mga kababayan. Diba? Yan ho ang kaibahan na hindi ho nakikita ng mga mga mangmang at tatanga-tangang mga DDS. Ha? Kayong mga DDS, alam nyo, ang tatanga nyo at ang bobobo nyo sa totoo lang. Ay, sabi nila? Sabi nila kay Attorney Claire, dahil kababanat kay Manang Aimee nila. Ano sabi nila? Ito ang totoong talagang pamilyang Marcos, si Auntie Claire. Di ba? Alam nyo, pinagtatawanan ko na lang yan Sabi ba naman kay Yusek Yusek Claire Castro. Sabi ba naman, yan! Si Auntie Claire! Yan ang totoong pamilyang Marcos! Yun lang yung kaya nilang sabihin. Dahil nga daw sa sobrang pagtatanggol ni Yusek Claire Castro kay Pangulong Bongbong, yan na daw huyong totoong kapatid. Etong mga didis kasi hindi nag-iisip, mga bobo kasi. Kayo ba yung totoong pamilya ni Duterte? Kung hindi ba naman kayo mga ogag, engot-engot, tatanga-tanga, mga mangmang, ano tawag nyo kay Digong? Tatay? Bakit? Anak ba kayo ni Digong? Tatay kayo ng tatay kayo ng tatay? Kailan tinawag ni Attorney Claire na kuya si President Bongbong? Bobo! Biruin mo, Tatay Digong! Kulang na nga lang, pagdasalan nyo yung mga litrato. Tatay kayo ng Tatay Tatay Digong! Mga umiiyak pa kayo, mga bobo. Tapos, ano sasabihin nyo? Si Attorney Claire ang totoong kapatid ng mga Marcos? Di ba? Di ba ganun katanga sila? Nuknukan ng mga tanga. Tatay kayo ng tatay. Bakit? Kinabit din ba ni Digong yung mga nanay at tatay nyo? Ay na... Hindi. Ano, biningbang ni Digong yung mga nanay nyo at kayo lahat anak? Ganun ba yan? Ganun ba yan? Ganun? Putik na yan, Anong kla? Tapos sasabihin nyo, si Attorney Claire, si Auntie Claire. Auntie Claire pa nga tawag nyo Si Auntie Claire ang totoong, kapatid ng Marcos. Kayo, ano tawag sa inyo? Kayo yung totoong anak. Mga bobo. Di ba? Ang tatanga talaga ng mga DDS, mahina ulo. Yung isa pang gorilla na DDS, sabing ganyan, pinalalabas ng mga BBM vlogger na hindi totoong anak. Si Aimee Marcos. Ginaganon mga kababayan ko. Tapos sinasabi daw natin na, nagputa-puta daw si First Lady. Bubu! Tatanga-tanga rin Alam nyo naman, pagkamukha talaga, bobo na. Bobo. Bobo talaga, pati utak Yung mga issue na yan, noong pa. Noong hindi ka pa iniiyo. Sorry.
Kung ano-ano masasabi ko eh. Totoo naman, di ba? Itong mga bobo na mga vlogger ni Sara Duterte, ini-issue. Kung di ba naman nuklukan ng tanga, hindi pa iniiyot yung nanay mo ng tatay mo. Di ba? I-issue na yan noon pa. Di ba? Matagal ng issue yan, tanga. Tanga-tanga itong mga ito. Tapos ngayon, ang question, totoo ka ba? Aimee, nakapatid ba talaga? Unang-una kasi iba itsura mo. Tapos sasabihin nyo, nagputa-puta si First Lady. Mga bobo. Basta DDS talaga, mga tanga. Buti pa itong mga dilawan. Oo, dito na lang tayo sa mga dilawan. Mabagal ba? Could it have been faster? Yes, probably. Pero ang gusto natin, talagang pagdating ng balang araw, hindi kagaya nila Revilla, nila Jinggoy na not guilty at umulit pa talaga. So, hindi tama si Sara kasi wala namang ginawa. Correct. Pero wala namang kinasuhan. Tiyan mo yung kay Saldi ko. 2023, alam niya nang nangurakot pero hindi niya kinasuhan. Correct. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na mag-isip naman kayo. Hindi puro lomi, lugaw. At gaw-gaw yung mga laman ng mga utak nyo. Tatlo yun, Boss Mike Lomi, lugaw, gaw-gaw. Mamili na lang sila ron. Di ba? Bahala na sila mamili kung ano yung laman ng utak nyo. Ang hihina nyo kasing mga mag-aanalisa. Ang hihina nyong, dapat di kayo nagpo-political vlogger, maging ano na lang kayo, showbiz vlogger. Yung mga daladala na itong mga DDS vlogger, puro chismis eh. Chismis ni Saldico, chismis ni Digong, chismis ni Roque, chismis ni Maharlika, chismis ni Banat Bay. Puro mga chismos at chismosa lang sila. Pero yung pag-iisip ng kung gaano kalalim ang usapin sa mga politika, sa mga magiging resulta at magiging outcome ng mga nangyayari, hindi nila kayang unawain. Buti pa tayo, lahat ng mga sinasabi natin dito, halos lahat nagkatotoo. Tama, mga kababayan? Tama? Halos lahat nagkakatotoo tayo. Etong kampo ni Sara, yung mga vlogger niya, bukod sa mga pangit na, mga gaw-gaw pa laman ng utak. Laging ang dala-dala, puro mga chismis lang. Ichi-chismis ng kasama nila, tapos papaniwalaan din nila ng mga kasama nila. Ganun eh. Tignan nyo si Labi. Yung Labi, di ba? Tignan nyo si Labi. Nag-chismis si Saldico. Abay, dala-dala na ngayon. Yun na yung pinanghahawakan at ginagawang sandata na sabi ni Saldico ganito. Bubo, laway-laway nga lang yun eh. Laway-laway lang ni Saldico. Dala-dala na ni Panotcha. Ni Marcoleta at ni Labi na ginagamit na ngayong sandata. Hindi ba naman mga tanga to, hindi makapag-desisyon ng para sa sarili nila? Ikaw, Marcoleta, nanganganib ka. Bakit mo ngayon pinagpipilitan at binubuksan mo yung sigutesa? Tinanggal na nga yan. Ibig sabihin, basura na yan. Pero pinipilit mo pa rin buksan. Bakit? Walang-wala na ba? Walang-wala na siguro, mga kababayan, kasi yun na lang siguro yung tangi nilang paraan. Hindi nila alam na mabubusisi yung kanilang ginawang pag-purge o pag-peke, pag-purge ng pirma noong abogado.
doon sa notaryo. Siguro si Marcoleta gumawa nun na meke. Marcoleta, lahat pineke mo na, no? Ha? Pineke mo yung sosi mo. Pineke mo yung pirma. Oh. Ha? Pineke mo yung piluka. Pwede ba makiusap? Kung pwede lang naman. Pwede ba? Pikiin mo muna yung mukha mo, ha? Bago yung lahat. Mukha mo muna unahin mong pikiin. Total naman eh. Nagbeso-beso ka na kay Amy, dapat binulungan mo na eh. Ano ibubulong, Boss Mike? Sabihin mo kay Amy, girl, saan mo pinagawa at pinaritoke yung mukha mo? Batak na batak. Girl, baka pwede mo naman akong i-recommend dyan. Kasi laging napapansin itong kulubot kong mukha. Di ba? Dapat yun ang binulong mo. Di makabuluhan pa. Panay, congratulations. Ang galing-galing mo, baba. Di ba, no? Bulungan mo, Amy. Yung mukha mo, batak na batak ka. Habang nagsasalita ka, bunganga mo lang yung bumubuka. Wala man lang expression yung mukha mo, ha? Na kahit malungkot ka, yung mukha mo, planchadong-planchado, ha? Sabi ni Marcoleta, kasi yung mukha ko, kahit masaya ako, nakasimangot pa rin ako. Kahit na anong nararamdaman ko, iisa lang ang itsura ko. Hayop na yan. Di ba, no? Ganon, si Marcoleta. Kahit anong feelings meron siya, yung mukha niya hindi nagbabago. Ha? Anino, thank you naman sa iyo, ha? Oy, pakinggan niyo muna si Anino, maganda to eh. Sige, Anino, pakinggan ka nila, ha? Man lang nag-aay ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. Sala, naunahan ka pa ni Bongbong. Wala nang ginawa yung mga naniniwala sa'yo kung hindi magsabing, tama nga si Sara. Problema, wala ka naman nakasuhan doon sa mga lahat ng sinasabi mo. Ikaw lang ang nagtanim ng intriga, pero ang nagpatotoo, si Bongbong Marcos. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Diba? In-acknowledge na merong problema. Sinabi na yes, merong korupsyon sa administrasyon ko, pero may gagawin tayo. At ito na nga, diba? Kasi nung panahon ni Tatay Dig, sabi niya, merong ghost project sa administrasyon ko, mag-resign kayong lahat. Hanggang ganun lang. Meron bang napanagot? Akala niyo lang meron, pero wala. Parang napakatagal ang dumaan na panahon. Ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Yan ang leader. Diba? May ginawan ng paraan. Mabagal ba? Could it have been faster? Yes, probably. Pero ang gusto natin, talagang pagdating ng balang araw, hindi kagaya nila Revilla, nila Jinggoy na not guilty at umulit pa talaga. So, hindi tama si Sara kasi wala namang ginawa. Puro pero wala namang kinasuhat. Kaya yung kay Saldico, 2023, alam niya nang nangurakot pero hindi niya kinasuhat. Correct. Diba? Totoo naman si Anino eh. Paano kakasuhan eh? Kurakot din sila. Paano ko nasabi? Ayan ano sabi rito? Sabi nga magnanakaw o tumama sa loto. Monthly, bayad kay Kopman, 150 million. Paano nangyari yun? Shalin ni Sara Duterte, 88 million. Shalin ni Digong, 37 million. So saan sila kumukuha ng 150 million na pinambayad kay Kopman?
Siyempre, yung mga DDS, magmamaang-maangan. Di ba? Bobo yung mga yan eh. Kasi yung mga yan, ito yung sinasabi ko. Kung ano lang yung gusto nilang marinig, yun lang yung gusto nila. Ayaw nila na i-real talk natin. Ayaw nila yung masakit, na masakit, na masakit, na masakit, na katotohanan, pero may kasama at bonus na pagmamahal. Ang gusto lang nila mga kababayan, yung kasinungalingan na matamis, na parang hinihele sa heaven, na may kasama na bonus na pambubudol ng mga pinanonood ninyong vlogger at ng mga nasa hanay ng kampo ni Sara at ni Digong. Tama? Yan. Yan sila, mga kababayan ko. Kaya, alam nyo, bobo na lang talaga yung maniniwala sa mga Duterte. Totoo naman yung tinapik natin kagabi eh. Saan? Sa Radyo Pilipinas. Bakit? Bakit? Tanong ko nga, sino ba napakulong ni Digong? Kung bakit, I miss you, Tatay Digong, mga bobo! Mga tanga! Mga mangmang! Mga inutil! I miss you. I miss you. Salamat, PRRD. Ano yung pinasisalamatan nyo rito sa matandang ito? Binudol na kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Itong mag-ama na ito, binudol nila ang sambayanang Pilipino. Hindi nyo lang mag-gets kasi nga mga mahihina kukote nyo. Tama? Eto na tayo sa main event. Main topic natin, mga kababayan ko. Nako, eto na. Jay Sales, Jojo Chavez at iba pa dyan. Ha? Ano? Jay, Jojo Chavez. Oo. Ay, Chang, patabihin mo muna yung mga mga panatiko ng ninong ko rito. Yung mga panatiko ng mga ninong ko. Tumabi-tabi kayo, tumabi-tabi kayo. Eto na mga kababayan ko. Nako! Oo. Ninong Martin Romualdez. Kinasuhan na. Lagot. Alamin natin mga kababayan at ating talakayin. Pero bago tayo tumungo, bago tayo magtuloy-tuloy, baka naman magli5,000 na tayo din hindi pa kayo nagla-like Isang like naman dyan, ha? sabi rito, sabi ni Armel de Guzman, Takero, tabi mo na! Tabi mo na, ha? Yung mga manananggol ni Ninong, tabi. Wala stick, mga kababayan. Eto na. Oo. Tumabi na, ha? Ano sabi? Mike, mas marami pa pera mo kaysa kay, Hindi real talk, mga kababayan ko, ha? Kung ako magbibigay ng salin, sure ako, mas marami pa akong pera dito kay, Digong. Baka nga abutan ko pa si Sara, eh. Totoo yan, mga kababayan, ha? Sa totoo lang, baka abutan ko pa si Sara. Ang kakapal ng mga mukha nito, mga kababayan, ang kakapal ng mga mukha. Laila Collins, dilawang ka ba? Our beloved Boss Mike